lakas ng sinaunang ibong ito ay hindi pangkaraniwan kung hindi natin ito pipigilan. Masisira ang ating yangsek. Pakiusap, lumabas na po ang dakilang ninuno. Mabuti naman. Dumating na ang dakilang ninuno. Maliligtas tayo. Isang maliit na ibon lang, natakot na kayo ng husto. Hagis ng espada. Ang galing ni Lola. Gusto ko rin maging katulad niya balang araw. Huwag masyadong maingay. Dakilang ninuno, mag-ingat. Sasabog na ang ibon. Dakilang ninuno. Munting kapatid. Pangalawang kuya, parang hindi na humihinga ang ete natin. Munting kapatid. 8. Munting kapatid. Saan ako napunta? Hindi ba't nakikipaglaban ako sa ibon? Bakit ako napunta rito? Munting kapatid. Hindi ka patay? Munting kapatid. Hindi ba't ako ang tagapagtatag ng sect? Kailan pa ako naging munting kapatid? Mula ngayon, ako ang magiging puno ng Huaying Peak sa iyang sect. Pagbati sa punong peak. Gutom na ako, magluto ka agad para sa akin. Huwag kang magalit, munting kapatid. Pupunta na ako. Mabuti naman at naintindihan mo. Na paano ba't ako napunta sa katawan? Nang aking apo sa tuhod na si Ea Oguang. Ang batang ito, bakit naging ganito? Isang mapanirang punong peak paglaki. Kayong lahat, 8. Nagising ka rin. Akala kayo. Hindi na kita makikita ulit. Munting kapatid. Buti na lang buhay ka. isang gwapong kuya. Isang mabait na bata, ang ganda ng samahan ninyo. Pero ang aking apo sa tuhod, hindi marunong magpasalamat. Sinasaktan niya sila dahil sa sobrang pagmamahal. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa kanilang dalawa bilang kapalit ng aking walang utang na loob na ako. At ang Huaying Peak na ito nasira na. Ako na ang magpapanumbalik ng dating dingding nito. Ate, pasensya na, kasalanan naming hindi kami naging magaling. Wala man lang kaming magandang bahay na maibibigay sa iyo. Munting kapatid, ito ang spiritual water na matagal kong tinipon. Uminom ka. Ang spiritual water ay nakakapagpalakas ng katawan. Parehong sugatan ang aking mga kapatid. Pero ipinainom pa rin nila sa akin. Ang sarap sa pakiramdam. Ano ang problema, munting kapatid? Kulang ba ang spiritual water? Paumanhin. Hindi ako magaling, hindi ako nakahanap ng marami. Hahanapin ko na ngayon. Ay. Anong spiritual spring water ang hinahanap ninyo? Ito lang yon. Hindi man lang ito karapat-dapat panghugasan ng paa. Sa likod ng bundok, may lupa ng espiritu, di ba? Tara, mamitas tayo ng spiritual fruits. Likod ng bundok. Hindi yung dating likod ng bundok na puno ng spiritual energy. Hindi ito. Yung harden ko para sa retirement. Bakit walang-wala dito? Ay, hindi ba si Yiyagwang 2? Peak Master Yi? Ano, babagsak na ba ang Huaying Peak? Dinala mo yung dalawa mong kapatid sa martial arts para magbitiw sa buhay sa likod ng bundok. Mga estudyante ng Thousand Swords Peak. Dahil sa yaman ng resources nila, laging minamaliit ang Huaying Peak. Kahit yung mga estudyante nila, kayang magsalita ng walang galang sa isang Peak Master tulad ko, laging nakaapi. Anong sinasabi mo? Ang ete ko eh. Dinala kami para himanap ng spiritual fruits. Humanap and gaze spiritual fruits? Ha ha ha. Tingnan nyo nga itong lugar. Isang lupang walang-wala, anong spiritual fruit ang pwedeng tumubo dito? Si Yiyagwang. Ginagawa lang kayong katatawanan. Anong pakialam mo?
Kung may sabi ang ete ko na meron dito, siguradong meron. Ay, sige, kabutihan ang ipinapakita ko. Tapos ganyan ang gagawin nyo? Luo Shixiong. Huwag kang maghasik ng away. Ang Little Shimai Kao ay akin. Maniniwala ako kung sino ang gusto kong paniwalaan. Wey, dalawang walang utang na loob, nararapat lang sa inyo. Na hanggang ngayon ay mga basura pa rin. Pang insulto sa ika-negatibo 18 kong apo, okay lang. Pero yung pang-aapi sa mga kapatid ko sa martial arts, sobra na yan. Tingnan natin kung paano kita paparusahan. Sinong nagsabing walang spiritual fruits dito? Meron sa punong nasa likod mo. Hahaha, napapalif ka na ba, Yiyagwang? Itong sirasirang puno, paanong may spiritual fruits? Ano? To? Kapag hindi na kayang sagutin, nananapak na lang? Ah. Ano? To? Wow, spiritual fruits. Paano nangyari? Sa isang tuyot na bundok at sirasirang puno, biglang may ganito karaming spiritual fruits? Biro mo, ang Huang Peak ay aking teritoryo. Ang spiritual vein ng Huang Peak ay may master. Basta't nandito ako. Kahit anong rare treasures ay pwedeng tumubo. Wow, ang galing ng ete. Siyempre, dahil ako ang number 1 immortal ancestor sa cultivation world. Huwag kayong tumanga dyan, kumuha na kayo ng mga prutas. Unang beses pa lang na kumilos, nakahanap na ng ganito karaming spiritual fruits. Siguradong, sobrang hangang-hanga sila sa akin. Hindi ba? Eight, okay calling BA? Maliit na kapatid, hindi ka ba nasaktan? Wow! Ito ang pakiramdam ng may nagpoprotekta, napakaganda. Okay lang, okay lang. Ay, ikaw pangalawang kapatid ko. Isang banal na katawan ng alchemist, kasumpa-sumpang apo. Pinipilit ang isang banal na katawan ng alchemist na magpalit ng landas sa espada. Pangalawang kapatid, may ibibigay ako sa iyo. Wow! Ito ay pinakamahusay na hurno ng alchemy na naiwan ng ating ninuno. Gamitin mo. Maliit na kapatid, makakapag-alchemy na ako. Siyempre naman, Pupunta na ako. Anong nangyayari? Ang Yiyagwang gayon ay parang sinasakyan. Napakabuti pa sa dalawang magkapatid na ito. Maliit na kapatid, gamit ang pinakamahusay na spiritual fruit bilang pangunahing sangka. Binuko ang isang gourmet Maro washing pill. Yiyagwang mo, ibigay sa akin ang mga pills na paghugas na maro. Ibibigay ko ito sa ating Peak Master. Hindi ba't? Gusto mo mapasaya siya? Sa oras na yon, sasabihin ko ang mabuti tungkol sa iyo. Peak Master ng Thousand Sword Peak, muntik ko nang makalimutan. Ang aking apo ay isang taga-sipsip, laging sumusipsip sa Peak Master ng Dry Sword Peak. Sige, ibigay lahat ng magandang boses. Sa kanya, Baka naman ang maliit na kapatid. Ay ibibigay na naman ang gamot kay Bailing? ako nagsasanay na ito ng Maro Washing Pill. Ibibigay ko ito sa kung sino ang sabi ko. Xiao Chuan, ang utak washing pill na ito ay para sa iyo. Kainin MO. Huwag kang mag-atubili. Magsanay ka na. Salamat ete, nakapasok na ako. Yit said, magaling, magaling. Ikaf, Anong nangyayari? Ang Yiyagwang. talagang nagbago na. Tungkol sa iyo, huwag kang manggulo, umalis ka na. Hintayin Montag. Xiao Chuan. Halika rito, halika rito. Bakit hindi ka nagsasanay? Ete, dati mo kasing sinasabi na ako'y nanggugulo at hindi ako pinapayagang magsanay. Kasumpa-sumpang Yaoguang. Hindi mo sila. Ang banal na katawan ng aking Xiao Chuan sa body cultivation. Xiao Chuan, hindi talaga bagay sa'yo ang pag-ensayo ng espada. Pero bagay ka sa pag-ensayo ng katawan. Meron akong isang set ng pamamaraan ng pag-ensayo na iniwan ng ating ninuno.
Panoorin mo. Kamusta? Naiintindihan mo na ba? Salamat. 8. Seo Chuan, simula ngayon. Mag-ensayo ka na ng set ng boxing na ito hanggang sa maging dalubhasa ka. Naaalala mo ba? Alam kayo. Sa wakas, makakapag-ensayo na ako. Sa wakas, makakapagtanggol na ako sa ate ko. Merit. Merit pala ito. Ang galing, may merit na nagproprotekta sa akin ngayon. Sa susunod na pagsubok, tingnan natin kung hindi ako tatablan ng kidlat ng langit. Sige, hindi na ako magmumura. Hindi na ako magmumura, okay na ba? Ang langit na ito, ang babaw talaga. Bunso, tingnan mo, nakagawa ulit ako ng isang high-quality na pill. Congratulations, second senior brother. Naalala ko, may nakabaon ng mga kayamanan sa likod ng bundok. Hindi ko alam kung may nakakuha na. Hanapin natin kung may immortal herbs. Kunin natin para magamit mo sa pag-ensayo, second senior brother. Second senior brother, Bunso, kagabi, nagpakita sa akin sa panaginip ang ating ninuno. Sinabi niya na may iniwan siyang mga kayamanan sa likod ng bundok. Hanapin natin. Ninuno? Hindi ba patay na siya ng 3,000 taon? Pwede pa ba magpakita sa panaginip? Huwag mo nang isipin yan. Bilisan natin, bilisan natin. Second senior brother, Bunso, maghanap muna kayo sa paligid. Baka sakaling makakita tayo. Sage, pupunta ako doon. Bunso, huwag kang lalayo. CJ, Parang may something dito. Senior Brother Bailey, ano ang gusto ninyong gawin? high quality immortal dew herb. Ang herb na ito, kasama ng mga bagay na nakuha ko dati. Sa pocket dimension, sapat na para makapag-pill making ang second senior brother. Bitawan mo ako. Ako ang unang nakakita. Seo Chuan, Hinahamon mo, takpi ako? Gusto mong sabihin ko sa ate mo. Paipapalo ka niya? Zhang King Huan. Lahat sa set alam na ang ate mo ay isang duwag na takot sa malakas. Laging nagpapakumbaba sa aming Tianjian P. Naniniwala ka ba na isang salita lang ng aming senior brother? Papatayin ka niya? Hindi, mabait na sa akin ngayon ang ete ko. Hindi niya ako papaluin, ete. Nagbago na siya. Zhang King Huan. Talagang wala ka ng pag-asa. Yang ate mo, tak. Hindi ba pinapunta ka sa Forbidden Land para mamatay? O kaya'y pinagbibenta ka ng pill sa labas? Hindi ka talaga niya itinuring na tao. Hindi totoo yan. Buti na lang dumating ka. Hindi ko na kailangan pang madumihan ang kamay ko. Young Junior Brother Memo. Pahalang sa isang maliit na spiritual artifact. Hinamon mo ako. talaga? Tama. Kaya mas mabuting ngayon. Bigyan mo ako ng maayos na paliwanag. Putulin ba ang kanyang paa? O baliin ang kanyang kamay? Ilabas mo ang spiritual weapon. Senior sister, mali ako, hindi ko nagagawin ulit. Sang King Chuan, ngayon hindi mo na pinakikinggan ang salita ng Pitmaster. Ilabas mo ang spiritual weapon. Zhang King Huan, nakikita mo tak PA. Ito ba ang senior sister na palagi mong sinasabing mahal ka? Yakang, ano PA ang hinihintay mo tak? Gamitin mo ang spiritual weapon sa kamay mo. Bigyan mo ng leksyon. Ang walang kwentang junior brother mo. Ano ba ito? Nagmamalaki pa sa teritoryo ng Pitmaster. Yiyagwang, Ikaf. Ang aura ni Yao Guang. Kailan pa naging ganito kalakas? Paang katulad. Nang nakita kong old ancestor yun noong bata ako. Ganito lang ang kakayahan mo at nagmamalaki pa. Umuwi ka na lang. Nga, muntik ko na makalimutan ang tiyuhin ko. Yao Guang, palagi siya sumisip sa tiyuhin ko. Basta ilabas ko lang ang tiyuhin ko. Hindi ako naniniwalang magiging ganito pa siya kaastig. Yao Guang, muntik ko nang makalimutan. Kakatawag ko lang sa tiyuhin ko. Paparating na siya. Maghintay ka na lang na lumuhod at humingi ng tawad. Ang tiyuhin mo, muntik ko nang makalimutan. Ang orihinal na katawan ay hindi lang takot sa malakas. Dahil malakas ang HD Face World Peak, palagi siyang sumusipsip sa kanilang Pitmaster. Bailing. Yao Guang, ano ang ginagawa mo sa pamangkin ko? Tiyuhin. Yao Guang, hinampas ako ng latigo kanina. Tingnan mo, kailangan mo akong ipagtanggol. Yiyagwang Xiangdong, ngunit. Siya ang nag-isang supling ng pamilya Bailey. Naglakas loob kang saktan siya. Magmamadali ka at humingi ng tawad. Ako. Humihingi ng tawad. Bilisan mo, kung hindi ka hihingi ng tawad, naniniwala ka ba na ngayon? Wawasakin ko ang inyong Huang Pi. Ikaw lang, hindi lang sila ang aking sasaktan. Pati ikaw ay sasaktan ko. Yao Guang, naglakas loob kang saktan ako. Ikaw ang aking sinasaktan, ginamit mo ang resources ng Huang Pi. Para buhayin ang iyong mga estudyante. Ano ba ang nangyayari kay Yao Guang? Ngayon hindi lang siya sumisipsip sa akin. Naglakas loob pa akong saktan ako. Papatayin kita. Tama na? Yiyagwang, naniniwala ka ba sa akin ngayon? Maingay. Tito. Dakilang elder, hindi mo kayang tanggapin kahit 1% ng aking kapangyarihan. Ang lakas ng yang sect ay lalong humina sa bawat henerasyon. Yiyagwang. Mukhang kulang pa ang lakas na ginamit ko.
Hindi kita pakikisamahan. Alis. Wala kang karapatang magsalita ng matigas. Mukhang talagang nagbago na ang ete ko kumpara noon. Ano, natulala ka? Dahil nagbago ang ete ko, mas gusto ko na siya ngayon. Dahil nagbago na ang ate, simula ngayon. Mabubuhay tayo ng masaya. Matalino ang ete. Xiao Chuan, tawagin mo ang second senior brother. Ngayon din tayo aakyat sa Tianjin Peak. Kunin ang lahat ng sa atin. Sige. Ang original na katawan ay nagpadala ng maraming magagandang bagay. Inilipat ang buong pharmacy ko dito. Second senior brother, kunin mo ang mga immortal herbs natin. Junior brother, tingnan mo doon. Hanaping mabuti, kunin ang lahat ng pag-aari ng Huang Peak. Kunin lahat. Senior brother. Ngayon hindi lang nabawi ang mga naibigay, kundi tuluyan na ring nasira ang relasyon sa Tianjin Peak, astig. Ang Yao Guang na ito, galing sa direksyon ng Tianjin Peak, siguradong nagpadala na naman ng mga bagay. Pinapaboran ka ng mga kapatid mo sa sect. Ibinigay sa iyo ang posisyon ng Peak Lord para lang sayangin. Ang Huang Peak, Elder Song, hindi pa. Xiao Chuan, huwag kang makialam. Nasaan ang senior brother mo? Papuntahin mo siya sa akin. Ngayon ay kumbinsihin ko kayo Na huwag nang manatili sa Huang Peak. Elder Song, hinahanap mo ako. Elder Song, hinahanap mo ako. Siya ang senior brother ko, bakit kamukha niya? Si senior brother Xuan Xiao nakasabay kong pumasok noon. Senior brother, bumalik ka na. Ano po ang kailangan ni Elder Song? Wendao, sa wakas bumalik ka na. Kausapin mo ang junior sister mo. Nagpadala na naman siya ng mga bagay sa Tianjin Peak. Nagpadala ka naman ng mga bagay. Hindi senior brother, kanina lang ay. Galing sa direksyon na iyon, nagkamali ang matanda. Anong pagkakamali? Totoo na nagpadala ka ng mga bagay sa Tianjin Peak. Huwag mong kalimutan, ikaw ang pinuno ng Huang Peak. Paano ka naging ganito kasakin? Yao Guang. Ikaw talaga. Maliit na junior sister, tingnan mo kung ano ang dala ng senior brother mo. Ang itsura nito, paang talagang kumuha ng mga bagay. Kakaiba ang Yao Guang na ito. Nagbago na ba siya ngayon? Baka nagkamali ako sa kanya. Matanda, senior brother, tingnan ninyo, dinala kami ng maliit na junior sister upang labanan. Ang mga bagay na dinala mula sa Tianjin Peak. Ano sa tingin ninyo? Ang galing ng aking maliit na junior sister, di ba? Matanda, ngayon ay dapat mong paniwalaan na ako ay tunay na nagbago. Ito Aka ang iyakang. ay talagang iba na ngayon. Mga matanda, dahil ang ebidensya ay nasa harapan na. Naniniwala ako na ang maliit na junior sister ay tunay na nagbago ngayon. Ang pag-amin sa pagkakamali at pagbabago ay napakabuti. At ikaw ay tunay na nagbago. Labis ang aking kasiyahan. Maraming magagandang halamang gamot at mga pil dito. Kunin mo ang lahat sa dating na paligsahan ng SEC. Huwag mong sirain ang pangalan. NG Huang Peak. Salamat sa matandang song. Hindi ko bibigyan ang inaasahan ng matandang song. Salamat sa matandang song sa mga pil. Maliit na junior sister, pasensya na. Ngayon ay hindi ko tinanong ang dahilan bago kita inusisa. Okay lang. Kahit papaano, ang aking dating imahe ay malalim na sa puso ng lahat. Talaga bang nilimutan na ng maliit na junior sister si Bailing? Ang merito ay talagang magandang bagay. Nagagawa kong makita ang hinaharap. Malapit na ang paligsahan ng mga espadahan, hayaan mong tingnan ko. Ano ang ranggo ng aking mga kapatid sa SEC? Hindi maganda ang paligsahan ng mga espadahan ay magiging turning point ng kanilang kapalaran. Ang senior brother ay magkakaroon ng malaking sakuna. Ang second senior brother ay matatalo sa paligsahan ng mga espadahan. Makakaapekto ito sa kanyang puso at magdudulot ng demonyo sa puso. Si Xiao Chuan ay mabibiktima at mamamatay. Sayang, kulang ang aking espiritual na lakas, hindi ko makalkula ang higit pang mga bagay. Hindi ko hahayaang mapanganib sila. Ang batang umiiyak na sumusunod sa akin noon. Ngayon ay naging pinuno na ng isang sect. Pagpugay sa pinuno. Nakalimutan kong magbigay ng respeto sa mga nakababata at magdudulot ito ng kidlat. Ang kidlat na ito, parang nagbabala sa akin ng isang bagay. Mga kasama.
Ngayon ay magkakaroon ng paligsahan sa loob ng iyang sect at pipiliin ang top 3. Upang hikayatin, magbibigay ng malaking gantimpala. Inaasahan naming lahat ay magpakita ng tunay na kakayahan at sundin ang turo ng patriarka. Mula nang tumigil si Yao Guang sa pag-ambag ng mga mapagkukunan, ang mga mag-aal ng SKY Sword Peak ay walang naging pagunlad sa panahong ito. Ngayon, tingnan natin kung paano kita mapapahiya. Magsimula na ang paligsahan. Okay, ngayon ay inihahayag ko ang opisyal na pagsisimula ng paligsahan sa pill refining. Pumasok na ang mga kinatawan ng pill refining mula sa bawat peak. Pangalawang senior brother, kaya mo yan. Si Uchen, Kailan ka nagbago sa landas ng pill refining? Baka naman sa landas ng espada. Natakot ka na sa aming SKY Sword Peak? May kumatahon na aso. Anong landas ang tatahakin ng aking pangalawang senior brother? Ano ang pakialam mo? Si Yuchen, maganda ang iyong ugat at puto. Sayang ang paglipat mo sa pill refining. Bakit hindi ka sumama sa akin? Titiyakin kong palaging ka ng maayos. Ano sa palagay mo? Ang one-yang set ngayon ay talagang walang silbi. Kahit na ang aking pangalawang senior brother na isang natural na banal na katawan para sa pill refining, ay walang nakakita. Ang isang kultivator ay sumusunod sa kanyang tunay na puso. Ang aking tunay na puso ay nagsasabi sa akin na ako'y mananatili lamang sa huwaying peak sa buhay na ito. yamang nagpasya ka na, sumampa ka na. Peak Master Yi, kamakailan lang lumipat si Xiuchen sa pill refining. Kung sakaling matalo siya mamaya, baka masira ang kanyang daong puso. May tiwala ako sa aking pangalawang senior brother. Sa pill refining competition na ito, tiyak na mananalo siya ng una. Yao Guang, nagmamalaki ka. Hindi ka ba natatakot na mapilayan ang iyong dila sa hangin? Una PA, dapat may limitasyon ang iyong pagpangarap ng gising. Kung ganon, Bailik Siyang Dong, taya tayo. Kung mananalo ang aking pangalawang senior brother, Bailik Siyang Dong, magtatatahol kang parang aso ng 3 beses sa harap ng lahat at kabaliktaran kung hindi. Ano sa palagay mo? Yao Guang, ang tiyuhin ko ay isang elder. Ang lakas ng loob mo patahulin akong parang aso. Kung hindi ka sasali, umalis ka. Siyempre sasali ako. Kapag natalo ka at kailangan mong tumahol, huwag mong sisihin ako sa kawalan ng paggalang sa mga nakataas. Huwag kang mag-alala, siguradong hindi ako ang tatahol na parang aso. Katawan ng pill na walang marka. Masangsang na amoy. Ito ay isang napakagandang purple gold pill. Ilang araw pa lang bilang pill refiner si Xiuchen. Kaya na niyang gumawa ng ganitong napakagandang purple gold pill. Ito nga ay isang henyong bihira, makita sa 100 taon. Kaya pala hinikayat ni Yao Guang, si Xiuchen na lumipat sa pill refining. Nakita niya pala. Ang talento ni Xiuchen sa pill refining. Ang pill na ito ay karapat-dapat na maging una sa pill refining assembly. Mga tauhan. Gantimpalaan ng napakagandang Piyuan pill at East Lake Immortal Grass. Ingnan mo, munting kapatid, ito ang premyong nakuha ko. Gusto mo, Tag PA? Ang galing mo, Ershikshong. Una ka sa pagsubok ng alchemy. Hindi na siguro siya magkakaroon ng key deviation. Ang kapalaran niya, sa wakas, nagbago na. Ershikshong, ang immortal herb na ito ay para sa iyong paggawa ng pill. Umaasa ako na ikaw ang gagawa ng mga pill ko sa hinaharap. Walang problema. Habang nandito ako, hindi ka mawawalan ng mga pill. Bailik Siyang Dong. Ngayon, dapat mong tuparin ang ating pustahan. Tama na ba yan? Shikshong, Shidi, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Ang ganda ng ngiti ni Dashiksyong, muntik ko nang makalimutan. Na may malaking kapahamakan pa pala si Dashiksyong. Dagdagan ang ganito. Ngayon dapat malaman ang eksaktong dahilan. Gusto kong malaman kung saan mangyayari ang kapahamakan ni Dashiksyong. Xiao Winda, tignan mo, Tag, ang sarili mo, Tag. Para kang aso. Nasaan si Yiyagwang? Ang bait-bait mo sa kanya. Bakit hindi siya sumaklolo sa iyo? Kahit na may immortal bone ka PA. Sa huli, mo pa rin akong pinaghandaan. Nabubuhay na hinugot ang buto ni Dashiksyong sa Secret Realm. At nagpakamatay kasama ang kalaban. Hindi pwede. Hindi dapat mawala ang immortal bone ni Dashiksyong. Kailangan kong pumunta sa Secret Realm na iyon. Dashiksyong, Munting kapatid, bakit ka nandito? Ito ay secret realm ng mga swordsman. Delikado, lumabas ka na. Shikshong, swordsman din ako. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Pwede ba? Sige na nga.
Mag-ingat na lang ako para maprotektahan ka. Kung gusto mong sumama, huwag kang lalayo sa akin. Naiintindihan mo? Dashixiong, pumunta tayo sa Timog. May pakiramdam ako na may oportunidad sa Timog. Tama nga ang alaala ko. Narito ang pasukan sa Fortunate Cave. Shiny, kakaiba ang lugar na ito. Bakit tayo napunta rito? Siyempre dahil Ito ay isang teleportation array. Ang spiritual energy dito. Napakasiksik. Dashiksayong, ito ang sentro ng buong Secret Realm. Kaya napakasiksik ng spiritual energy. Tara, mag-training tayo. Tama ka, munting kapatid. Ang bilis sumipsip ng spiritual energy ng immortal bond na ito. Ngayon, titiyakin kong mananatiling buo ang immortal bond ni Dashikseo. Munting kapatid. Kuya, tumutok ka lang, tulungan kita. Hayaan mo na siya. Ate, kailan ka pa nagkaroon ng ganitong kakayahan? Kuya, huwag mo akong maliitin. Itinatago ko lang ang tunay kong lakas. Titignan ko at palalakasin ang iyong immortal bonus. Makakatulong ito sa iyong cultivation. Salamat, ate. Kuya, paano mo ako pasasalamatan? Ako. Biro lang. Tara, maglibot tayo. Ate, baka. Alam na niya ang nararamdaman ko. Kuya, tingnan mo. Killing Divine Beast. At dala niya ang Killing Treasure. Sino ang magtatamo ng Divine Beast at Treasure? Tiyak na angat ang kinabukasan niya. Ate, subukan mo. Ayoko. Kuya, libo-libong taon nang hindi lumalabas ang kilin. Ayaw mo bang subukan? Pero, Walang dapat pagdudahan, kuya. Isa ka sa pinakamagaling. Kung hindi ka kilalanin ng kilin, walang sinuman sa henerasyong ito ang makakasakop dito. kung naniniwala ka sa akin, susubukan ko. Hindi ba yan si Chawendao mula sa Huangpi? Isang foundation establishment cultivator lang siya. Gustong sakupin ang kilin? Haha, hindi lang kilin. Mukhang hindi niya malalampasan ang barrier nito. Sino ba nag-udyok sa kanya? Mukhang gusto siyang patayin. Sabi ni ate, ako lang ang makakasakop sa kilin. Hindi niya ako ipapahamak. Ano? Tama ba ang nakikita ko? Nakapasok siya ng walang galos. Visit. Sverte lang siya. Ayaw ng kilin sa estranghero. Kapag pumasok siya, tiyak na hindi na siya lalabas. Kung hindi nyo kaya, hindi ibig sabihin na walang makakaya. Takbo na. Nagalit ang Divine Beast. Mawawasak na ang Secret Realm. Mabilis na itong magigiba. Kakaiba, kuya, ikaw ang pinakaangkop sa kilin. Alam na ni ate na kapag nagalit ang kilin, magigiba ang langit at lupa. Baka gusto niyang mamatay ako. Kung gusto ni ate, Kuya, gusto ng kilin sa matatag ang puso. Kung gusto mong sakupin ito, huwag kang mag-alinlangan. Kahit kailan. CJ, Ang ganda, kinilala ng kilin ang kanyang amo. Ano? Itong batang nasa foundation establishment stage. Kinilala ng kilin? Paano ito nangyari? junior sister, nagtagumpay ako. Ang ganda. Tumaas pa ang aking virtue. Sa tulong ng virtue na ito, mas malinaw kong makikita ang hinaharap. Senior brother, junior sister, nakabalik na kayo. Senior sister, nakabalik na kayo. Sa trial sa Secret Realm, nasakop ni senior brother ang kilin. At nakuha ang tunay na unang pwesto.
Isa na namang malaking bagay ang natapos. Ngayon, si King Chuan na lang ang natitira. Si Yao Chuan tungkol sa darating na forging competition. Gusto mo bang sumali? Senior sister, baguhan pa lang ako, medyo kinakabahan. Junior brother, likas sa iyo ang malakas na lakas at ang forging ay nangangailangan ng libu-libong paghampas. Ito ay trabaho ng lakas, sino pa ba ang babagay dito kundi ikaw? Huwag kang mag-alala, mayroon akong isang forging manual na iniwan ng ating ancestor. Dalhin mo ito, pag-aralan mong mabuti, siguradong magiging maayos. Tara na. Ang librong ito na binigay ni senior sister, epektibo kaya? Senior sister, sa pag-aaral ko ng manual, may naramdaman ako. Bibigyan ko ng buong lakas ang sarili ko para sa karangalan mo, senior sister. Mabuti, si Yao Chuan, magtatagumpay ka. Kapag nakuha ni si Yao Chuan ang unang pwesto, maaaring magbago ang kanyang kapalaran. Hindi ko alam Kung tataas pa ang virtue ko. Ibig mong sabihin, noong nakaraang araw sa Sword Cultivation Secretariat, si Chowen daw. Ay nasakop ang Kilin Divine Beast at nakuha ang kayamanan nito. Maraming tao ang nakakita, maraming saksi. Kung ninakaw ng Huaying Peak ang ating mga kayamanan, gamitin natin ang kayamanan ng Kilin bilang bayad. Terra. Senior brother, talaga naman, sinabi ko lang. Na medyo mahuhuli ako tapos ikaw. Kailangan mo pa akong protektahan. Sa loob ng sect, may magnanakaw ba? Bago namatay ang master, sinabi niyang protektahan kita. At ngayon, laganap ang mga demon beast. Huwag kang lalayo sa akin. Sige na nga. Sino ang ayaw ng gwapong bodyguard? Sakto. Pagbutihin natin ang relasyon. Ibigay ninyo ang kayamanan ng Kilin. Junior sister, mag-ingat. Ang bunganga ko, biglang naging accurate, hindi pa natatapos ang salita. Dumating na sila. Ibigay ang kayamanan ng Kilin at hindi kayo papatayin. Nakalaban niyo ako, parang tumama kayo sa bakal. Sa inyong mga walang kwenta, kung may utak kayo, ibigay nyo na ang kayamanan. Kung hindi, huwag niyong sisihin ako kung magiging brutal ako. Ibigay niyo. Shikshong. Ipakita natin sa kanila ang kapangyarihan ng kiling. Shaimi, umatras ka muna. Kilin. Tulungan mo ako. Diyos na hayop na Kilin. Hintayin niyo lang. Talagang mabangis ang kapangyarihan ng Kilin. Shaimi, nitong mga nakaraang araw. Sinunod ko ang pamamaraan mo sa pagsasanay at lubos na naiintindihan na ng Kilin. Ang mga utos ko. Siyempre, yun ang pamamaraang iniwan ng ating ninuno. Bakit parang lahat alam ng ating ninuno? Gumuguho ang bundok, tayo na. Huwag kang magpanik, hayaan mo akong magkalkula muna. Bakit nasira ang protective array ng sect? Malaki na ang problema, Shimi. Sinasabi nila na si Shidi ang sumira sa protective array ng sect, kaya hinuli nila si Shidi. Ano? Yiyagvang. Pagkatapos kong patayin si Sang King Chuan, guguluhin Kao Kayo, at saka kunin ang immortal bone ni Chowen daw. Kapag na-merge ko na ang immortal bone, lalakas ang kapangyarihan ko. At gagawin kitang hindi mabuhay ng maayos. Hindi ka rin mamamatay ng madali. Shiji, Dashisyong. Hindi ako ang sumira sa protective array ng sect. May nakakita mismo sa iyo na pumasok sa forbidden area. Tapos magdadahilan ka pa. Yiyagvang. Baka naman gusto mong protektahan siya sa harap mismo ng sect leader. May ebidensya ka bang ako ang shidi mo? Ang sumira sa protective array ng sect. Nagbago na nga ang ugali ni Yao Guang. Nagtatanggol na ngayon sa sariling tao. Totoo, walang ebidensya. Base lang sa salita ng ilan. Hindi talaga mapapatunayan. Sech, dahil gusto mo ng ebidensya, ipapakita ko sa iyo. Pa, wala kang masabi. Shadow Recording Stone. Tama, SA Shadow Recording Stone. Malinaw na nakita kung paano pumasok si Sang King Chuan. Sa forbidden area at sinira ang protective array ng sect. Shiji, hindi talaga ako. Malinaw na ang lahat sa Shadow Recording Stone. Yiyagvang, ano pa ang masasabi mo? Ang protective array ng sect. Ang unang depensa laban sa mga kaaway. Ang King Chuan. Sadyang sinisiraan ang array. Talagang masama ang hangarin. Panginoon, nangangahas ang alagad. Panginoon, ipapatay po ninyo si Sang King Chuan. Panginoon, talagang inosente ang aking kapatid sa disipulo. Hanggang sa ganito na.
Hindi pa rin sumusuko si Yao Guang. Nagulat ako sa'yo. Sabi Montag, inosente ang kapatid Montag. E ano ang ebidensya? Ebidensya? Tingnan ninyong lahat. Hindi ito si Sang King Chuan. Peke ang kanyang identity token. Ano ang ibig mong sabihin? Nagpeke ba kami ng ebidensya para ipahamak kayo? Para ipahamak kami? Hindi natin masasabi. Panginoon, ang pumasok sa Forbidden Area nang walang identity token. Masusunog ang kanilang meridians at maiiwan ang marka. Tama ba ako? Oo, tama. Tingnan ninyong lahat. Buo ang meridians ni Sang King Chuan. Hindi siya ang sumira sa aray. Hindi si Zhang Qingquan? Zino kaya? Simple lang, sabay-sabay nating alamin. Siya pala ang pumasok sa Forbidden Area. Terra, Tingnan ninyo. Demonyo Zia. Demonyo. Pumasok ang demonyo. Mga kasama, mapapatunayan na ngayon na inosente ang aking kapatid, di ba? nagkamali ako. Kasalanan ng demonyong iyon. Sinadya kaming ipahamak. Hindi ko sila palalampasin. Huwag kang matakot, inosente ka. Salamat sa iyo, Ete, sa pagpapatunay ng aking kalinisan. Xiao Chuan, dahan-dahan sa yakap. Muntik na akong hindi makahina sa'yo. Halos hindi na ako makahina sa yakap mo. Dahil sa palilin lang ng demonyo, huwag nating hayaang magdulot ito ng hidwaan. Pagkatapos ng kompetisyon, investigahan nating mabuti sa loob ng sekta. Kung may natitira pang demonyo. Opo. Dahil na-resolva ni Yiyagwang, maghahanap ako ng ibang paraan. Akin ang kayamanan ng kilin at ang immortal bone. Ang huling kompetisyon sa paggawa ng armas, opisyal na magsisimula. Mga kalahok na disipulo mula sa bawat bundok, lumabas kayo. Xiao Chuan, sige na. Huwag mong hayaang maapektuhan ang iyong pagganap dahil sa nangyari. Zhang King Xuan, ganito lang kalaking basura ang gagamitin mo para gumawa ng armas. Sapat NAITO. Sa ganito kaliit, hindi ka makakagawa ng patalim. Matagal ko nang narinig na mahirap ang mga disipulo ng Huang Pi, pero hindi ko inakalang ganito sila kahirap. Wala man lang kayong maayos na materyales. Tutunga. Narinig ko na ang kanilang pinuno na si Yao Guang ay laging malupis sa kanila. Kaninang umaga, sinabihan ko itong si King Chuan na kunin ang ilang bagay. Ayaw talagang makinig, ngayon ito, kung hindi siya bibigyan ng kahit ano. Talagang hindi maipapaliwanag. Buti na lang may magagandang bagay ako sa aking espasyo. Ito na lang. Xiao Chuan, saluhin mo. Salamat 8. Ito ay meteorite mula sa kalawakan. Ano? Sa buong kontinente ng Suwanyin. 3 bises lang lumitaw ang meteorite mula sa kalawakan. Iyon ay, Ang kayamanan sa espasyo ng yumaong Master Yi. Baka siya ay imposible. Patay na si Uncle Yi. tiyak na sa ilang pagkakataon lamang. Nakuha niya ang pamana ni Uncle Yi, pero bakit parang? Pamilyar siya. Ang dating kapalaran ni Xiao Chuan, ay dapat na siya ay pinaratangan ng pagsira sa malaking aray ng sekta. Agad na pinawalang sala ni Yao Guang ang kanyang sarili. Kaya namatay si Xiao Chuan, ayon mukhang. Nalampasan na ni King Chuan ang kanyang malas. Heaven Grade Artifact. Sa loob ng aming sekta, mayroon palang Artifact Refiner. Nakagava NG Heaven Grade Artifact. Magaling Zino. Sino ang gumawa nito? Si Zhang Qingquan pala. Muli, mga tao mula sa Huaying Peak. Ang galing nila. 3 magkakapatid, lahat sila ay top-notch. Ang Huaying Peak ay puno ng talento. Ipinapahayag ko, ang numero 1 sa Artifact Refining. Ay si Zhang Qingquan ng Huaying Peak. Sa kompetisyong ito, 3 bises nanalo ang Huaying Peak mula ngayon. Ang mga resources ng sekta ay unahin ang Huaying Peak. Yao Guang, huwag mong bigin ako. Siyempre naman. 8 Nakagawa AKO in Heaven Grade Artifact. Ibigay ko sa iyo ang Heaven Grade Artifact na ito. Magandang espada. Yagwang, King Xuan. Lumapit kayong dalawa para makuha ang premyo ng kompetisyon ng sekta. Hindi ako sang-ayon sa resulta. Nagdaya sila. Balik si Angdong. Alam mo ba malaki ang implikasyon nito? Totoo man o hindi ang pandaraya. Ayon sa patakaran, ikaw at si Yao Guang, isa sa inyo ang mapaparusahan. Huwag mong hayaang dahil sa galit mo ngayon. Ay pagsisihan mo ito sa huli, ulas sa pinuno. May dahilan ako kung bakit ko nasabi na nagdaya ang Huaying Peak. Yao Guang, ang iyong Huaying Peak ay napaka-poor. Kahit may meteorite mula sa kalawakan, mahihirapan kang makahanap ng materyales na katumbas nito. Lalo na, hindi naman marunong mag-refine ng artifacts si Yao Guang. Kung hindi nagdaya si Sang King Chuan, paano posible na makagawa ng Celestial Grade Spiritual Weapon? Sino nagsabing hindi marunong mag-forge ang aking senior sister? Ang aking forging technique ay direktang itinuro sa akin ng aking senior sister. At Saka, gamit ang ganitong mga rare at makalangit na materyales. Kung hindi pa rin makakagawa ng Celestial Grade Spiritual Weapon, yun ang dapat na hindi mangyari. Kung may daya o wala, suriin na lang natin, di ba? Ang lahat ng spiritual weapons na ginawa ng aming Xiao Chuan ay may marka ng mulberry leaf. Makikita ninyo kaagad. Ano ang patunay doon? Paano kung yung mulberry leaf na yun? Ay inukit ninyo ng mas maaga? Tang, hindi mo ba alam na ang markang dumaan sa temple ay iba sa inukit lang?
May marka talaga sa espada. Karapat-dapat ang Huaying Peak sa unang pwesto. Ito, paano ito nangyari? Felix Yangdong. Nagpasinungaling ka siguro. Isang taon kang ikukulong. May reklamo ka? Tito, Tang Stern, Ni hindi mo kayang talunin si Yao Guang. sagot sa sect leader, wala akong reklamo. Mabuti. Kaya ipinapahayag ko na ang nagwagi sa set competition ay Huaying Peak. ito ay Ong Sect Treasure, Ong 9 Revolutions Divine Pill. Dahil nanalo ang Huaying Peak, ang 9 Revolutions Divine Pill. Ay dapat mapunta sa kanila. Huwag ka, Sect Leader. Ito ay iniwan ng founding ancestor. Isang pil na kayang buhayin ang patay. Isa lang ito sa mundo. Hindi ito dapat ibigay ng basta-basta. Sect Leader, Zinabi NG Founding Ancestor. Na ang tanging makakapasa sa trial. Ang may karapatang makuha ang 9 Revolutions Divine Pill. Kung ibibigay mo lang ito sa Huaying Peak, hindi makatarungan sa lahat. Ang trial na yon ay ginawa ko lang noon ng walang malay. At sa loob ng maraming taon, walang nakakapasa. Pero ang pil na ito ay makakatulong sa second senior brother na matanggal ang inner demons. Hindi natin ito pwedeng ipamigay. May punto ka. Kaya't magtatakda tayo ng trial. Ang makakapasa sa kompetisyon ang makakakuha ng pil. Ang Huaying Peak ay sasali sa kompetisyon. Ang trial ay may dalawang yugto. Ang pinakamabilis na makakapasa. Ang makakakuha ng 9 Revolutions Divine Pill. Xiang Shuo. Zubukan Montag. Opo, Master. Dalhin mo ang set treasure pabalik. Huwag nating hayaang mapunta sa Huaying Peak. Opo, Master. Sect leader, nais ko munang subukan. Mga taga Huaying Peak, panoorin ninyo kung paano ko dadalhin. Ang sect treasure pabalik na yung araw. Second senior brother, huwag mong pansinin ang mga walang kwenta. 1% lang, hindi ako matatakot diyan. Talagang kamangha-mangha si founding ancestor. Magaling na talaga si Qiangshu. Sa harap ng 1% ng kanyang espiritu ng espada. Kailangan pa rin ng 30 hakbang para matapos ito. Tingnan ninyo, nagbago ang manika. INSI Lolo Yi. Manika na may 5% espiritu ng espada. Si Senior Chiang ay magsisimulang lumapit sa manika. Siya ay magsisimulang sirain ang array. Sa kanya lang, kailangan pa ng 1 oras bago masira ang aray. Ikasiyam na anyo ng Hwayang Sword Teknike. Magaling. Hindi umabot ng 2 oras. Nasira na ang pangalawang hadlang. Hindi ba kaunti lang ang alam ni Peak Master Yi sa daan ng espada? Paano niya nalaman na ganito ka-eksakto? Ang oras na kailangan ni Qiangshu para sirain ang array? Mga tao ng Huaying Peak. Ayon naman ang susunod. Senior brother, sigurado ka na ba? Baka ako na lang. Nandito ang senior brother, hindi pwedeng ikaw lagi ang nauuna. Bukod pa riyan. Iyak na mananalo ako. Peak Master Yi, kayo sa Huaying Peak ay ilang araw pa lang nag-ensayo ng espada. Tapos kayang humarap sa hamon? Baka mamatay pa kayo bago masira ang array. Huwag kang mag-alala, sapat ang aking kasanayan sa espada para sa laban na ito. Iyak na mananalo ako. Senior brother, hayaan mo akong pumunta. Ilang taon na akong nag-ensayo ng espada. Walang problema, hayaan mo akong sumubo. Senior brother, malakas ako at matibay. Kahit hindi ko kaya kong magtiis. Junior brother, hindi naman kayo dalisay na espadahan, huwag kayong mapilit. Bukod pa riyan. Nitong mga nakaraang araw, maraming tulong ang ibinigay sa akin ni junior sister. Hindi ko siya bibigyan. Senior brother, unahin mo ang iyong kaligtasan. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Senior brother, hanapin ang pinagmulan. Talagang nagawa niyang sirain ang array. Ilang araw pa lang nag-aal si Xiao Wendao. Pero may ganitong kakayahan na, maganda na rin. Swerteng nasira lang ang array, hindi na siya magkakaroon ng ganitong swerte sa susunod. Naku, ang laki ng sakop ng espiritu ng espada na ito. Sa kasalukuyan kong kakayahan, mahirap talagang iwasan ito. Hindi pwede. Nakatingin si junior sister. Kahit mawala pa ang buhay ko para kay junior sister. Mananalo ako sa laban na ito. Senior brother, kailangang harapin ng diretsyo ang manika para masira ito. Baka naman nababaliw na si Peak Master Yi. Pinapaharap ng diretso ang senior brother mo. Baka ayaw niya sa senior brother mo at gustong mamatay siya doon. Pwede ang direktang pagharap. Ang paraan ni Yao Guang para sirain ang array. Makabuluhang pagpapaikli ng oras. Isang hakbang para mabuwag ang hukbo. Kuya, maniwala ka sa akin, harapin natin sila ng diretsyo. Sige, naiintindihan ko na. Kuya, ngayon na. Lahat ng espada ay nagkakaisa.
Kalahati lang ng isang tasa ng saa ang ginamit para mabuwag ang hukbong ito. Ito, paano ito nangyari? Ate, nagawa kong buwagin ang hadlang na iniwan ng ating ninuno. Nagawa ko. Talagang pambihira ang kuya. Ang galing-galing mo talaga, kuya. Hinahangaan kita, ate. Swertihan lang yan, anong ipagmamalaki mo? Sa landas ng espada, bawat hakbang ay kailangang matatag. Si Yao Guang ay kayang gabayan si Xiao. Ang pagbuwag sa hukbo ay hindi lang basta swerte. Mukhang noong una, nakakamali tayo kay Master Yi. Bailey In. Brother Xiang, ngayon ay maaari mo nang ibigay ang 9 Revolutions Divine Pill. Sa Huayin Peak. Kung hindi dahil sa gabay ni Yao Guang sa labas, paano ninyo mabubuwag ang selyo? Kung ganito lang, at makuha ninyo ang 9 Revolutions Divine Pill, hindi ba't napakadali para sa inyo? Bailing, ano ang ibig mong sabihin? Ang kuya ko ay tunay na nagbuwag ng hukbo. Bakit hindi namin makuha ang 9 Revolution Soul Pill? Ang pagbuwag sa hukbo ay hindi ninyo kakayahan. Kung kayo ay makakapagpakita ng tunay na galing sa espada, at mapahangan ninyo kami, saka lang ako sasang-ayon. Kung may lakas kayo, laban tayo. Kung kayo ay manalo, Wala akong sasabihin pa. Huwag kang magmalabis. Tama rin, ang bawat isa sa Huaying Peak ay tao. kung ayaw ninyong lumaban, maintindihan ko. Ngunit, ang 9 Revolutions Divine Pill ay hindi na para sa inyo. Ikaw na pa ang aso lang ang alam. Anong ikinatatakot mo? Laban tayo. Laban na. Naku, naubos ang lakas ko sa pagbuwag ng hukbo. Hindi pa ako nakakabawi. Bailing, dahil pareho tayong master ng peak. Bakit hindi tayo ang maglaban? Si Yao Guang na ito, na puro salita lang, ay nangahas na hamunin ako. Sige, kung maaari kong sirain si Yao Guang, ang Immortal Bone at mga kayamanan ay mapapasa akin. Dahil inanyayahan ako ni Master Yi ng tapat, laban tayo. Mga kapatid, panoorin ninyong mabuti. Kung paano ginagamit ang lahat ng espada ay nagkakaisa na iniwan ng ating ninuno. Yi Yagwang, Isang sanga lang ang dala mo? Gusto mo bang mamatay ng mas mabilis? Yi Yagwang, isa kang walang kwenta. Nananalo lang dahil sa swerte sa ilang laban. Akala mo talaga wala nang makakatalo sa'yo? Lahat ng espada ay nagkakaisa pa ang sinasabi mo? Akala mo tak-ikaf? Si Yao Guang na matandang patriarka ng sekta? Ang 10,000 swords with the one ay maaaring matutunan ng lahat. Subalit, kayo'y nabighani lamang sa makislap ng mga dalaw. At nakalimutan ang tunay na diwa nito. Ang 10,000 espada ay pawang ilusyon lamang. Ang pagbabalik sa iisa ang tunay na diwa. Ang kaisipang ito ng espada, 70% kahawig ng kay Patriarka. Anong kalokohan ang tunay na diwa? Nagpapanggap lang. Hatiin! Hindi ba hindi sanay si Yao Guang sa daan ng espada? Paano siya naging napakagaling? Paano ito nangyari? Mabuti. Mula nang pumanaw ang Patriarka, hindi na nakakita. Nang ganito katalas na pamamaraan ng espada. Bailing, dapat kang magpasalamat na 10% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Kung hindi, baka nagkalat-kalat ka na ngayon. Yi Yagwang, ginago mo ako ng husto ngayong araw. Sa susunod, babayaan mo ito. Senior sister, ang galing ng pamamaraan mo ng espada. Turuan mo ako ng isang galaw. Junior sister, ang galing-galing montak. Gusto ko na nang lumuhod at maging estudyante mo. Salamat, junior sister. Senior brother, maraming beses mo na akong pinasalamatan. Huaying Peak, nagwagi sa paligsahan ng sekta. Natapos ang pagsubok ng Patriarka. Ngayon ay tinalo pa ang punong elder. Ang 9 Revolutions Divine Pill ay nakaapat kay Huaying Peak. May reklamo PABA kayo? Yao Guang, sa iyo na ito. Salamat, Patriarch. Bukod sa 9 Revolutions Divine Pill, may 50,000 Spirit Stones, 1,000 High-Grade Immortal Pills, at 100 Espiritong Kasangkapan. Ito ang mga premyo ng paligsahan ng sekta. Ganito na ba kasagana ang premyo ng paligsahan ngayon? Ang tao pala ng Huayun Peak ang nagwagi? Hindi ko inakala makakabangon muli ang Huayun Peak pagkalipas ng 100 taon. Swerte lang yan. Sino ang nakakaalam kung anong paan? Ang ginamit ni Yao Guang, ang ganda ng premyo ngayong taon. Pwede pa bang sumali sa Huayun Peak ngayon? Junior sister, Senior sister. Ano ba kayo? Hindi naman kayo nag-aakalang kukunin ko lang ang premyong ito, di ba? hindi naman, Junior sister. Masaya lang kami para sa iyo. Junior sister ang pinakamalaki ang naitulong. Siya ang dapat magdesisyon. Ang lahat ay nasa desisyon ni Little Marshall sister. Ang mga premyong ito ay nararapat kay Little Marshall sister. Masaya lang kami para kay Little Marshall sister. Second. Marami na silang magagandang sinabi. Xiao Chuan, ikaw. Wala ka bang sasabihin kay Marshall sister? Tama ang sinabi ng eldest at second Marshall brother. Sige na, sige na. Huwag kayong mag-alala, ang premyong ito ay para sa ating lahat. Sa hinaharap, kung magsusumikap tayo, tiyak na magiging malakas tayo. Elman, Salamat, Marshall sister. Magkaiba ang inyong landas sa pagsasanay. Magkaiba rin ang pagbabahagi ng mga kagamitan, ngunit ipinapangako ko. Patas ang lahat, ang natitirang mga yaman ay para sa ating lahat. Salamat, Peak Master. Peak Master Yi, binabati kita sa pagkapanalo mo sa kompetisyon. Ano ang kailangan mo?
Ang aming Tianjin Peak ay nais magbigay sa iyo ng pagkakataon na makipagtulungan kung ibabahagi mo lang ang premyo. Sa aming Tianjin Peak ng kalahati. Ang Tianjin Peak ninyo ay isang basurang lugar. Anong merito ang mayroon kayo para makipagtulungan? Yao Guang, ang aking master ay isang elder. Huwag mong hamakin ang aking kabaitan. Kahit ang master mo ay hindi makakapalag sa akin, sino ka ba? Para bastusin mo ako. Tama na, tama na. Yao Guang, ang mga estudyante ko, hindi mo pwedeng disiplinahin. Ikaw na naging elder lamang sa pamamagitan ng pananakot. Sa kapwa mo, wala kang karapatan. Bawal ba akong magturo sa isang walang galang na bata? Ang Tianjin Peak ay mayaman sa mga mapagkukunan ng pagsasanay. Handa kami makipagtulungan. Para sa ikabubuti ninyo, kung ayaw ninyo, huwag na, bakit pa? Mayaman sa mapagkukunan? Hindi ba't lahat ng yaman ay galing sa Huang Peak? Ang Tianjin Peak ninyo ay mga basura lamang na umaasa sa pag-ipon. Ng mga mapagkukunan para makapagsanay, huwag kayong makialam. Ang Yao Guang na ito ay dapat mamatay. Eldest, second, third, umalis na tayo. Yao Guang, hinamak mo ang aking master. Mamatay ka. Little Martial Sister, mag-ingat. Bakit ang espadang ito ay kahawig ng espada ng ancestor? Hindi kahawig, eksaktong kapareho. Ang aking spiritual power, ang aking cultivation. Siang Sho, ikaw ang unang umatake sa akin. Winasak ko ang iyong cultivation, quits na tayo, tapos na ang lahat. Xiang Shuo. Yiyagwang. Nawalan pa ng kapangyarihan si Xiang Shuo. Grabe naman ito, Yeyagwang. Walang kontrol sa sarili, sinira mo ang pundasyon ng iba. Tunay na masama. Anong parusa ang nararapat? Bailing, ano ang gusto mong gawin? Sa tingin ko, dapat ka nang ikulong sa Immortal Prison. Hintayin muna ang desisyon ng mga elder bago magparusa. Malinaw kong nakita na si Xiang Sho ang unang umatake. Tapos isisisi pa sa akin. Grabe ang favoritism ng elder na ito. Talagang sobrang beast. Tama, kung malalaman ng iba na nagpapatayan ang mga elder ng Wanyang Sect. Hindi ba tayo magiging katawa-tawa? Dapat mahigpit ang parusa. Basta makulong lang si Yiyagwang sa Immortal Prison. At mawala ng bantay si Xiao Wen daw. Makakakuha ako ng pagkakataon. Nakunin ang Immortal Bone ni Xiao Venda. Elder, huwag naman po. Kung ikukulong ang junior sister, sasama ako. Kazuma Kami. May kasalanan ka, huwag kang magmalabis. Sect leader, ako po ay humihiling na agad na ikulong si Yao Guang sa Immortal Prison. Ganito ang iniisip ni Bailing. Gusto niyang paghiwalayin kami ng mga kapatid. May masamang balak ito. Bailing, bakit nakatingin sa senior brother? Baka gusto niyang kunin ang immortal bone ng senior brother. Pero paano niya nalaman? Munti ko nang makalimutan noong nasa love struck face ako. Sinabi ko kay Bailing na ang senior brother ko ay may immortal bone. Sect leader, si Yao Guang ay hindi nagsisisi. Pakiusap, parusahan mo na siya agad. Si Yao Guang ay kayang gamitin ang Paihong Sword Technique ng Martial Uncle. Baka siya ang successor nito. Anuman ang mangyari, dapat siyang iligtas. Sect leader, parusahan mo siya. Malinaw na si Xiang Shuo ang nagtangka sa elder. Lumabag sa sect rules, ayon sa rules. Simulan ngayon, palayasin si Xiang Shuo sa Wanyang Sect. At huwag nang bumalik, hindi patas ang hatol mo. Sect leader, dalhin na siya. Kung may reklamo kayo, harapin ninyo ako. Senior brother, junior brothers, alis na tayo. Hindi na pwedeng maghintay. Handa na ang Immortal Bone. Oras na para kunin ito. Hindi ko napansin na matagal ng balak ni Bailing ang immortal bone ng senior brother. Ngayon, kailangan kong bantayan ang senior brother palagi. Para sa anumang mangyari. Maliit na kapatid na babae, matagal na hindi kami magkasundo ng matandang elder. Ngayon, nasaktan mo ang kanyang mga estudyante. Tiyak na hindi siya titigil dito. Sa totoo lang, nasira na natin ang relasyon. Kahit ano ang gawin ng matandang elder, handa kaming sumabay sa kanya. Tema, Sasabayan namin siya. hindi kami takot. Dahil alam naman nating lahat na magulo ngayon. Kaya manatili na lang tayo sa Huang Peak at huwag basta-basta lalabas. Susundin namin ang sinabi mo. Bakit kahit na tinulungan ko na si Xiao Chuan? Nabaguhin ang kapalaran niya. Ay wala pa ring pagtaas sa merito ko. Kaya ba, kailangan talagang malutas ang problema ng senior brother. Hindi maganda, maliit na kapatid na babae. Nawawala ang senior brother. Ano? Gamitin ko muna ang aking mahika para subaybayan siya. Second brother, little brother. Hanapin muna ninyo siya sa loob ng peak. Siege. Maliit na kapatid na babae. Senior sister. S.A. Silanggang. Ignorant. Ilan siya. Tiyak na nasa loob pa rin ng iyang sect ang senior brother. Kahit na ang pagpapakawala ng aking espiritu ay magbubunyag ng aking pagkakakilanlan. Pero wala na akong pakialam. Ito ay ang Espiritu NG Ancestor. Naroon na ang handog,
Bilisan ang pag-activate ng array. Saan ito? Hindi ba't nagme-meditate lang ako sa aking kwarto? Sino ka? Ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Hindi maganda, nagising na siya. Hindi na ako dapat magtagal. Ang sakit, gusto kunin ng taong nasa likod ang aking immortal bond. Xia o Vinda, huwag kang mag-alala, ang iyong immortal bond ay magiging akin na rin. Buti na lang tinulungan ako ng maliit na kapatid na babae na patibayin ang aking immortal bond. Basta't makapaghintay pa ako ng kaunti, tiyak na darating ang tulong. Nakapagtagal ka hanggang ngayon. Medyo may kakayahan ka rin. Pero, hanggang dito na lang. Hindi maganda, maliit na kapatid na babae. Baka hindi ko nakayanin. Senior brother, Saan ba? okay lang ako. Hindi na tagumpay ang nasa likod ng mga pangyayari. Huwag kang mag-alala, kuya. Tutulungan kitang hanapin ang nasa likod nito. Dailing, huwag mong gagalawin ang kuya ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nasisiraan. Kuya, Hindi nakuha ang immortal bond ni kuya. Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Hindi mangyayari ang masama sa kuya ko. Siege. Tama, dito lumitaw ang divine sense ni Shishu. Pero si Yagwang lang ang nandito, baka. Zia pala si Shishu. Ang sugat ni Yagwang Vinda. Dapat gamutin agad, samahan kita sa paggamot. Talaga nga ang divine sense ko. Nakita rin ni Ken Yuan. CJ. Kuya, gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? May masakit pa ba sa'yo? Shiny, huwag kang mag-alala, okay na ako. Mas okay na. Yagwang. May gusto akong itanong sa'yo. Huwag mo nang itanong, siya o Yuan, ako nga. Alam mo pala ang childhood namin ko. Mula nang mawala ang lolo. 100 taon nang walang nagtatanong ng pangalang ito. Si Yuan, ang tagal na natin hindi nakita. Hindi ko inakala na yung batang laging umiiyak sa likod ko noon. Ay naging isang dakilang Secmaster na ngayon. Na kayang harapin ang lahat ng hamon. Shishu. Noon, pinabayaan kitang bata pa lang ang humawak ng sect. Ang hirap ng pinagdaanan mo sa mga taong ito. Shishu, ikaw nga talaga. Noon, nangako ako sa kuya mo na aalagaan ka ng mabuti. Pero namatay ako ng maaga. Hindi man lang kita nasamahan sa paglaki mo, patawad. Shishu. Ito pa ba yung Shishu na hindi nagpapakita ng emosyon? At nag-iisang nagbabantay sa rehiyon? Shiny, paano ka biglang naging Shishu ng Secmaster? Hindi ba ito sobrang kakaiba? Mahirap itong ipaliwanag sa ngayon. Shishu, ano ba talaga ang nangyari? Nang patayin ko ang Suanyao, bigla na lang ako napunta dito. At nagkaroon ng mga kapatid na nagmamahal at nag-aalaga sa akin. So nag-reincarnate ka? Ang weird naman nun. Hindi ito karaniwan, pero possible naman. Siguro ay dahil sa magandang karma ni Shishu sa nakaraang buhay. Nakamit ko lang ang pagkakataong ito para muling mabuhay. Sino ba ang nakakaalam? Baka naman ito ay kagagawa ng tadhana. Na sinadya akong ipadala para gumawa ng ilang bagay. Sandali, junior sister, ikaw ba ay ang tiyahin ng patriarch? Kung ganon, ibig sabihin ba nito na kami ay mga kapatid na lalaki ng patriarch? Tama, si Xiao Yuan ang inyong senior brother. Senior brother. Halika at maging mo ang senior brother. Sandali, medyo naguguluhan ako, kailangan kong magpahinga muna. Tiyahin, okay lang ba si Junior Brother Xiao? Wala namang malubha, sobrang hina lang. Nawalan lang ng malay, magigising din yan pagkatapos ng ilang sandali. Siguro nahihirapan si Junior Brother Xiao tanggapin. Naiintindihan ko. Iyahin, may isang bagay akong nais pag-usapan sa inyo. Sabihin mo, Mula nang ako ay maging patriarch, kahit na ako ay masipag,
Ang aking cultivation ay hindi umusad. Hanggang ngayon ay nasa transformation realm pa rin ako. Hindi ako karapat-dapat sa posisyong ito. Nais kong ipasa ang posisyon ng patriarch sa inyo. Ano ang inyong opinyon, tiyahin? Xiao Yuan, magaling kang patriarch. At saka, patay na ako ng ilang daang taon. Kung ipapasa mo sa akin ang posisyon ngayon, tiyak na magdudulot ito ng maraming problema. At saka, sanay na ako sa malayang pamumuhay. Hayaan mo na lang akong magpahinga. Naiintindihan ko, tiyahin. Xiao Yuan, sinabi mong ang iyong cultivation ay hindi umunlad sa mga nakaraang taon, tignan natin. Ano ba talaga ang dahilan? Salamat, tiyahin. Tara na. Xiao Yuan, ang binigay kong paraan ng cultivation sa iyo ay para lamang maging gabay, bakit hanggang ngayon? Ginagamit mo pa rin ito. Tiyahin, may problema ba? Ginamit ito ng tiyahin. Para maging pinakamalakas sa larangan ng espada. Hindi ko hinahangad na maging katulad ng tiyahin. Ngunit nais kong lumapit sa antas ng tiyahin, kung sakaling isang araw. Ako ay magiging kasing lakas ng tiyahin, para maipagtanggol ko ang iyang sect. Iba-iba ang kakayahan ng bawat isa. Iba-iba rin ang paraan ng cultivation na angkop. Kung susundin mo lang ako, ito ay magiging hadlang sa iyo. Kung talagang iginagalang mo ang aking daan, dapat itong maging inspirasyon para sa iyong sariling liwanag. Hindi para patayin ito. Ang aking sariling liwanag. Si Xiao Yuan ay masyadong mapilit. Ngunit mataas ang kanyang pangunawa sa mga payo na ito. Tiyak na magiging isa kang Earth Immortal. Tiyahin, matagal na akong naipis sa transformation realm, sa ilang salita lamang ng tiyahin. Ay naipaliwanag mo na ako para maging half-step Earth Immortal. Salamat sa tiyuhin. Si Xiao Yuan ay may sariling talino. Kaunti lang ang kinalaman ko. Ang biyayang ito ay tila nagpataas ng aking lakas. Malapit na akong maging gintong immortal. Isang hakbang na lang ang kulang. Kahit anong gawin ni Bailing, wala na itong saysay. Tiyuhin, ano ang nangyari? Xiao Yuan, kailangan ko ng tulong mo. Sabihin mo lang, tiyuhin. Tiyuhin, gagawin ko na ito. Bakit niyo ako tinitignan ng ganyan? Kung may tanong kayo, itanong niyo na. Hindi kapatid. Talagang si Yao Guang ang pinakamahusay sa espada. Naging kapatid na talaga tayo ng punong sect? Tama. Hindi ba kayo nagtataka? Kung nasaan ang dating munting kapatid ninyo? Munting kapatid, salamat sa iyo, nakapag-alchemy na ako at lumakas ang aking kakayahan. Sa puso ko, ikaw lang ang tunay na. Minamahal ni munting kapatid. Ikaw lang ang kinikilala kong munting kapatid. Ete, ikaw lang ang gusto kong maging ete. Buti naman at hindi na sayang ang pagmamahal ko sa iyo. Apos na ang pil. Munting kapatid, tingnan Montag, nakagawa ako ng G9, Great Breakthrough Pill. Natutunan ko na ang ika-negatibo siyam na anyo ng 10,000 swords return to 1. Munting kapatid, natutunan ko na ang ika-negatibo siyam na anyo ng 10,000 swords return to 1. Tapos na ang espada. Ete, gumawa ako ng celestial artifact para sa iyo. Magaling, magaling. Malaki ang pag-unlad ninyo kamakailan, ikinatutuwa ko ito bilang pinuno ng bundok. Tiyuhin, ito ay bagong halamang gamot ng sect. Iningatan ko para sa iyo. Xiao Yuan, ang pagdadala mo ng mga bagay araw-araw sa Huang Peak ay maaaring magdulot ng inggit. Masyado itong maingay, baka magdulot ng problema sa tiyuhin. Tiyuhin, ito ang token ng punong set para sa inyo. Kung may kailangan kayo, kunin nyo na lang, para hindi ito mapansin. Kapatid, matagal ko nang naririnig na maraming kayamanan ang ating sect. Ngayon ko lang ito nakita ng personal. May token ng punong sect, pwede na tayong pumasok kahit kailan. Mula nang mamatay si Xuan Xiao, hindi na ako nakabalik dito. Pagkalipas ng maraming taon, ganito pa rin ang itsura nito. Munting kapatid, ate. Xuan Xiao, Yao Guang. Matagal na tayong hindi nakita. Xian Xiao. Sino SI Senior Brother Xian Xiao?
Si Ancestor Chuan Xiao at ang pinuno ng espada. Sabay silang pumasok, ngunit namatay siya para protektahan ang sekta. Might dismiss na. Si Ancestor Chuan Xiao at ang pinuno ng espada ay matalik na magkaibigan. Juan Xiao, ikaw talaga? Kahit bahagi lang ito ng aking kaluluwa, ako nga ito. Sa buhay ko, nagkita pa tayo ulit. May hinahabol akong pangarap. Kaya pagkatapos kong mamatay, isang bahagi ng kaluluwa ko ay nanatili rito. Para lang makita ang dating kaibigan. Yao Guang, may nagugustuhan ka na. Nagkataon lang yung batang Xiao ay ang aking reinkarnasyon. Reincarnation mo. Kaya pala may likas na buto ng immortal. Kapag na-inherit na niya ang alaala at legasya ko, malalaman mo na. Yao Guang, Senior brother, bumalik ka na. Senior sister, may problema. Si Sect Master at iba pa. Pinipilit ng mga elder na pumili ng bagong Sect Master. Ano? Ang Sect Master, nagtrabaho para sa sekta na mahigit 300 taon. Ngayon, dapat na siyang magpahinga. Sect Master, magpahinga ka na. Half-step Earth Immortal na ang Sect Master, pinakamalakas sa sekta. Pinipilit ninyong pumili ng kapalit. Gusto nyo bang palitan siya? Yiyagwang, isa ka lang Peak Master. Wala kang karapatang magsalita sa Council Hall. Umalis ka na, Peak Master Yi. Hindi namin sinisiraan ang Sect Master, pero 300 taon na siya. Panahon na para pumili ng bago, huwag kayong magsalita. May napili na akong bagong Sect Master. Ang susunod na Sect Master ng iyang Sect. Ay si Peak Master Yao Guang ng Hua Yingpi. Peak Master Yi, huwag kang tumanggi. Ang Sect Master ay mukha ng sekta. Pag pinili ninyong isang batang babae, mapapahiya lang. Ang iyang sect, sa tingin ko, The Elder by Li Ying. ang pinakaangkop na susunod na Sect Master. Malakas si Peak Master Yi, kasing lakas ng Sect Master. Sa tingin ko, siya ang dapat na susunod. Yiyakbang. Paulit-ulit mo akong ginugulo. Ngayon, gusto mo pang agawin ang posisyon ko? Panaginip. Panginoon, sa tingin ko ay hindi ito angkop. Ang pag-ugali ni Yao Guang ay walang disiplina at kakaiba. Paano siya magiging Panginoon ng sekta? Ang Panginoon ng iyang sect ay palaging pinamumunuan ng karapat-dapat. Bukod dito, si Yao Guang ay nagbago na. Bakit hindi siya pwedeng maging susunod na Panginoon? Ziga. Kung ang posisyon ng Panginoon ay para sa may kakayahan, kung maayos mo ang spiritual vein ng Hua Yingpi, at patunayan ang iyong kakayahan, sasang-ayon ako. Siyempre, kung hindi mo kaya, Hindi lang mawawalan ng karapatan si Yi bilang Panginoon. Kailangan mo ring umalis sa iyang sect. Kalokohan. ayusin ang spiritual vein. Ang spiritual vein ay likas na pinapalakas ng kalikasan. Paano mo maayos ang isang naubos na spiritual vein ng mag-isa? Sa totoo lang, kung may sapat na mga biyaya ng kalikasan. Para palakasin ang spiritual vein ng Hua Yingpi, baka maayos ito. Impossible itong gawin. Yao Guang, kung ayaw mo, pwede kang tumanggi. Tinatanggap ko. Yao Guang, huwag kang mapatigas. Panginoon, huwag kang mag-alala. Dahil tinanggap ko ito. May paraan ako pagdating ng panahon. Sitch, pagkatapos ng 3 araw, pupunta tayo sa Hua Yingpi. Kung hindi na ibalik ang spiritual vein. Alles KSA Yang Sect. Little Junior Sister, narinig kong tinanggap mo ang hamon ng elder na ayusin ang spiritual vein. Sinasadya ng elder na hirapan ka. Gusto kanyang palayasin sa iyang sect. Senior sister, huwag kang mag-alala. Kaya kung gumawa ng spiritual tools, bibigyan kita ng marami para ayusin ang spiritual vein. Little Junior Sister. Ito ang storage bag para sa iyo. Gamitin mo ang anumang nasa loob. Hindi ako papayagan ng elder na umalis sa iyang sect. Huwag kayong mag-alala. Mag-ensayo na kayo. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Alam mo? Alam ko, sige na. Ang tanga nila. Ang ilang batang ginagawa ng spiritual vein ay dahil akala niya wala akong mga biyaya ng kalikasan para palakasin ang lupa. Sayang, hindi ako ang tamad na Iyauguang. Mabibigo ang kanyang plano. Hindi niya alam na ngayon, hindi ako nag-iisa. Salamat, senior brother. Yao Guang, 3 araw na. At walang tumutubong damo sa Hua Yingpi. Yao Guang, dapat ka nang umalis sa iyang sect. Umalis ka. Mga elder, naghintay na kayo ng 3 araw. Hindi na ako makapaghintay pa ngayon. Tama, sa totoo lang, may 15 minuto pa bago matapos ang 3 araw. 3 araw na ang nakalipas at hindi pa rin naayos. Ano pa ang magagawa sa 15 minuto? Wala namang magbabago. Huwag na nating sayangin ang oras ng lahat. Bailing, masyado kang maagang nagpapahayag. Pagkatapos ng 15 minuto, malalaman kung ako ay mananatili o aalis. Iyon ay ang nawawalang ambrosya.
Ang espiritual na lakas ng Huaying Peak ngayon ay mas malakas pa kaysa sa daang taon na ang nakalipas. Si Master Yi ay nagtagumpay na ayusin ang espiritual na ugat sa loob lamang ng 3 araw. Ito ay isang himala. Ano ang masasabi mo, Bailing? Tungkol sa posisyon ng Pangulo? Karapat-dapat ba ako? Yagwang, Zimulang Gayon. Ikaw na ang bagong pangulo ng Yang Sek. Ang Yang Sek at Qianyuan ay bumubati sa bagong pangulo. Ngayong ako na ang Pangulo. May ilang bagay sa SEC na kailangan kong asikasuhin agad. Tama ba, Bailing? Alam na kaya ni Yao Guang? Ang mga ginawa ko, imposible, wala akong naiwang bakas. Hindi niya malalaman. Tama ang sinabi ng Pangulo. Mabuti, ngayon ay pag-usapan natin. Ang pagtatangka ni Bailing sa immortal bond ng aking senior brother at ang paulit-ulit ng pagsasagawa ng masama sa kanya. Paano ito dapat pangasiwaan? Bailing, ano ang paliwanag mo, Montag? Inosente ako, Yeyagwang. Ito ay paghihiganti mo at paninirang puri sa akin. Sinasabi mo naghangad ako ng immortal bond ng senior brother mo, magpakita ka ng ebidensya. Mabuti kung ebidensya ang gusto mo. Ngayon ay dadalhin ko ang testigo. Lahat ng may kinalaman dito ay aking winasak. Pinatay ko na ang lahat. Ano pa ang mahahanap ninyo? Dalhin ang testigo. Dalhin siya. Hindi ko ba siya pinatay? Bakit siya nandito? Kaibigan, tingnan mong mabuti. Kilala mo ba si Bailing? Siya iyon. Siya ang nagpili sa akin. Naitali si Xiao Wendao sa altar sa likod ng bundok upang kunin ang kanyang immortal bond. Paninirang puri, hindi ko siya kilala. Paano ko siya maaring utusan na kidnapin si Xiao Wendao? Ang usapin ng pagkuha ng immortal bond ay walang basehan. Bailing, Sa tingin ko ay marami ka ng masamang ginawa. at nakalimutan mo na. Tutulungan kitang maalala. Noong iniligtas niya ang aking senior brother, pinapunta ko si Qianyuan para imbestigahan pero hindi ko inasahan na makikita ka ni Qianyuan habang pumapatay ng mga saksi. Kaya't iniligtas niya ang kasamahan at dinala sa aming SEC para magpagaling. Ngayon lang siya nagising. Mga kasama, ito ang ebidensya. Na si Bailing ang may balak patayin ang aking senior brother. Sino ba siya para maging saksi? Ay sino na lang ba ang dadalhin ninyo? Pasiraan ako. Hindi makatarungan ito. Bailing, hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo mo. Mga kasama, tingnan ninyo. Ito ang patunay na. Inilit ako ni Bailing na gawin ang kanyang mga utos. Ito ay isang uri ng kontrol na sumpa. Tama, ang sinumang may ganitong sumpa, kapag hindi sumunod, ay masusunog hanggang mamatay. Ako ay pinilit niya. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo ang braso ni Bailing. Sa parehong lugar, may marka rin siya. Talagang may parehong marka. Bailing, malinaw na ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Sa puntong ito, wala na akong masasabi. Bukod dito, ang spiritual vein ng Huaying Peak ay naubos. Ikaw rin ba ang may kagagawa nito? Ako ang lihim na kumuha ng lakas ng spiritual vein para sa aking pag-unlad. Ang Huaying Peak ay talagang tirahan ng aming ancestor. Ang dami ng spiritual energy ay halos hindi ka panipaniwala. Bailing, ang spiritual vein ng Huaying Peak ang nagbibigay ng spiritual energy sa buong SEC. Ang pag-ubos sa spiritual vein ng Huaying Peak ay katumbas ng paggawa sa buong SEC. Bilang iyong hakbang sa pag-unlad. Ano naman? Ang landas ng immortal cultivation ay napakahirap kung hindi ako lalaban. Ako rin ang magiging hakbang ng iba. Nasipsip ko na ang spiritual vein ng Huaying Peak. Ngayon ay half-step Earth Immortal na ako. Kung ako ang magiging sect master, ang Yang Sect ay magiging pinakamakapangyarihan sa mundo. Ngunit sa halip, ang tangang si Qianyuan ang pumili sa iyo bilang sect master. Yiyagwang, isa kang walang kwenta. Anong karapatan mo? Bailing ang ginagawa mo ay winawasak ang pundasyon ng SEC. Ngayon ako na ang SEC master ng Yang Sect. Hindi ko hahayaang magpatuloy ka sa iyong kalokohan. Half-step Earth Immortal na akong gayon. Wala kang magagawa sa akin. Paano nangyari ito? Dapat ay Earth Immortal na ako. Paano mo ako nasaktan? Isa kang taong nasira ang spiritual energy. Sa ginawa mo, ang pag-alis ko sa iyong cultivation ay isang malaking awa na. Dalhin si Bailing sa Immortal Prison. Junior sister, Kahit ako ay nasa kalahating hakbang na lang mula sa pagiging Earth Immortal. Ngunit nang inalis ko ang kanyang kapangyarihan, malaki ang nagastos kong spiritual energy. May pinsala pa rin sa huli. junior sister, gagamutin kita. Senior brother, wag mo na akong bigyan ng spiritual energy. Nag-aayos lang ako ng spiritual veins kamakailan, medyo napagod lang. Kaya ako nagdugo ng dugo. Walang problema, Junior sister, nagdugo ka na ng dugo. kakakupad ko lang. Kung malaman ng mga tao na kulang ako sa spiritual energy, magkakagulo ito. Hindi ito dapat malaman ng iba. Naiintindihan niyo ba? Naiintindihan. Natapos na ang problema kay Bailing. Dapat ay nagbago na ang kapalaran ng lahat. Buti na lang at nagbago na ang kanilang kapalaran. Natapos na rin ang aking misyon. Senior brother, magsisolo cultivation ako sa ilang sandali. Habang wala ako, sayo muna ang Huaying Peak.
Junior sister, mag-focus ka lang sa cultivation. Ako ang magbabantay sa'yo. Sana walang mangyaring problema sa sex sa panahong ito. Elder Bailing NG Yang Sect. Ano ang iyong pakay dito sa Demon Realm, Your Majesty? Nabalitaan kong nais mong palawakin ang Demon Realm. Ang Yang Sect ang pinakamalaking set sa cultivation world. Maaari kitang tulungan na sakupin ang iyang sect. Ngayon ay wala ka ng silbi. Paano mo ako matutulungan na sakupin ang iyang sect? Your Majesty, ang mga barrier ng Yang Sect ay gawa sa aking spiritual energy. Kahit na wala na akong kapangyarihan. Maaari kitang papasukin sa iyang sect nang walang labanan. Mabuti. Kung ganon kasinsero, Elder Bailey, ano ang gusto mo sa akin? Ano ang gusto mong makamit mula sa akin? Gusto ko ang buhay ni Yao Guang at ang posisyon bilang sect leader. Kapag natapos na, ang lahat ng pangangailangan ng Demon Tribe sa cultivation resources. Ay ibibigay ng iyang set sa inyo, Your Majesty. Mabuti, mga general, sumama kayo sa akin para salakayin ang iyang sect. Sa loob ng 3 araw, gagawin kong teritoryo ng Demon Tribe. Ang Yang Sect. Salakayin ang iyang sect. Sa sword arts, kailangan munang mag-focus at mag-ipon ng energy. Para mailabas ang pinakamalakas na kapangyarihan. Senior Brother Xiao, gumamit NG Evil Art si Bailing. At nakipagsabwatan sa Demon Tribe para salakayin ang sect. Mga estudyante ng Yang Sect, makinig. Sumama kayo sa akin para ipagtanggol ang sect. Amoy ng Demon Tribe, ina-attack ng Demon Tribe ang Yang Sect. May problema sa sect. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang Bailing na ito. Nag-aral pa ng masamang sining ng demonyo. Bailing, nakipagsabwatan ka sa mundo ng mga demonyo. Ngayon, lilinisin ko ang mundo ng pagsasanay sa immortal para sa iyo. Hindi mo kaya. Hindi maganda. Lumakas ng gusto ang kapangyarihan ni Bailing sa pagsasanay ng masamang sining. Malamang, tanging si Lolo Master lamang ang makakapigil sa kanya. Hindi pa fully recovered ang spiritual power ni Lolo Master. Huwag nating istorbohin siya. Anong number 1 na sekta? Walang kwenta. Qian Yuan, kung isuzuko ninyo. Ang babaeng si Yao Guang na iyan. Baka maaari ko pang patawarin ang buhay mo. Tingnan mo ang aking sister. Sinabi ko na, ano naman ang magagawa mo? Zeno ka. Ako ang iyong lola. Junior Sister, lumakas ng gusto si Bailing sa pagsasanay ng masamang sining. Umalis ka muna. Kami muna ang bahala dito. Junior sister, umalis ka muna. Ako na ang bahala. Mga senior brothers, sa harap ng malaking kaaway, bilang leader ng sekta, paano ako makatatakbo ng mag-isa? Igak pa. Naubos na pala ang spiritual power mo. Swerte ko, ngayon na ang iyong katapusan. Junior sister, senior sister. Hindi pwede sumuko. Kung ako'y umatras na yon, ang 3 sa Wendaw ay mapapahama. Kahit mawala ang buhay ko, hindi ako aatras. Yao Guang, mamatay ka na. Mga kawal ng demonyo, sumama kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala, Lolo Master. Kahit hindi kami magaling, sa harap ng malaking kaaway. Handa kaming mamatay para protektahan ang sekta. Mga estudyante ng iyang sect, makinig sa utos. Bumuo ng formation. Kahit gaano pa kami mag-away sa loob, sa harap ng panganib. Kaya pa rin naming magkaisa para labanan ang kaaway, marahil. Ito ang tunay na iyang sect na gusto kong makita. 100 taon na akong nasa Earth Immortal Realm, ngayon ko lang naunawaan. Ang huling technique ng 10,000 Swords Return to One ay ang pagsasama ng puso at espada. Naka-breakthrough na pala ako sa Golden Immortal Realm. Ano ito? 10,000 Swords Return to One, ika-9 na technique. Return to One. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng pinakamalakas sa larangan ng espada? Tingnan ninyo ang mga senior brothers sa Huaying Peak. Mukhang akyat na sila sa higher realm. Tingnan ninyo si Leader Yi, mukhang naka-breakthrough siya sa Golden Immortal. Sa buhay ko, nakita ko pa sa iyang sect. Ang 3 Earth Immortal at 1 Golden Immortal. Pinagpala ang aming sekta. Sa ngalan ng Golden Immortal, binibiyayaan ko ang mga mag-aaral ng One Son Sect. Mawawala ang lahat ng kapahamakan at gagaling ang lahat ng sakit. Salamat sa pagpapala ng Golden Immortal. Ngayon, isasama ko kayo sa pag-akyat sa langit. Maraming salamat, dakilang ancestor. Narinig ko na 100 taon na ang nakalipas. 100 tao mula sa One Son Sect ang umakyat sa langit ng sabay-sabay. Tutu bi ayon, siyempre naman, tutu yon. Noong mga panahong iyon, inatake na ng Demon Realm ang One Son Sect at nasa bingit ng pagkawasak ang mundo ng mga immortal. Salamat kay Golden Immortal Yao Guang na nagligtas sa atin. Kaya't napangalagaan ang kapayapaan ng mundo ng mga immortal. Tama, ang One Son Set ang nangungunang sect.
Sa loob ng 100 taon, walang makakapantay. Haka SAMG Cultivator. Ang pagpasok sa Wanson Sec lamang ang makapagbibigay saysay sa mga taon ng pagsasanay. Tingnan ninyo, dumating na ang Sec Master. Magsisimula na ang pagpili ng mga mag-aaral ng Wansonsek. Pumasok na kayo sa formasyon para sa pagsusuli. Mukhang mas angkop si Xiaoyuan bilang Sec Master. Gusto mo bang bumalik sa SEC para bisitahin? Abala ngayon sa Sec, balik na lang tayo sa ibang araw. Senior sister, ano ang gagawin natin ngayon? Pumunta na lang tayo sa mundo ng mga mortal para maglibang. Marami daw kasi doong nakakatuwang bagay. Tara na sa mundo ng mga mortal. Sige, maglibot tayo sa mundo ng mga mortal. Tara na, maglibang tayo sa mundo ng mga mortal.